My fellow Filipinos, I speak to you today as a Filipino who has dedicated my life to public service and loved this country too much to stay silent. I once believed our nation was finally rising, only to see corruption pull it back down again. Our people are struggling. Prices are high, there is flooding everywhere, and billions are being lost to corruption. This flood control scandal is the biggest corruption scheme I have witnessed in my entire life, having seen 8 presidents lead this nation. This is an obvious, well-orchestrated scheme created by this administration to exploit the country's national budget for personal gain. The floods have only worsened during Marcos Jr. administration. Why? Because there was never a master plan for flood control. Only scattered projects approved anywhere and everywhere, without coordination, flood mapping studies, or honesty. Worse, our farmers' crops keep getting destroyed because a dike meant to protect the river failed. Family homes continue to be washed away by flash flood, and our children, the poor, and the entire nation is paying this price. The BBM administration has invested ₱500 billion in flood control alone. More than 9,800 flood control projects have been built. But why do the floods keep getting worse? Let us speak plainly. Public funds are not released easily. There is a process, and at the very top of that process sits one man, the President of the Republic of the Philippines. Every year, before Congress sees any line item, the President reviews and approves the National Expenditure Program, the NEP. That is the master plan of where our money will go. Without his signature and approval, it cannot move forward. The Department of Budget and Management, or DBM, then prepares and releases the funds with the President's approval. The Department of Public Works and Highways, DPWH, who also takes orders from the President, implement the project. These are not independent agencies. They follow the President's direction and instruction. And when Congress debates the budget and send it back to Malacanang, who signed it into law? The President himself. He approves the General Appropriation Act, or GAA, with full knowledge of its content. So when the Congress and Senate inserted $450 billion in public work funds and Marcos Jr. vetoed only $29 billion, it means he personally reviewed the remaining $421 billion in infrastructure. It is also means he conferred with his first cousin, Speaker of the House of Representatives, Martin Romualdez. He also chairs the Cabinet Cluster of Disaster Preparedness and Infrastructure, which means he should be leading the creation of a genuine, science-based national flood control plan. He is responsible for the long-term plan of his own Build Better More program, but instead it has turned into Build More, Waste More. Every major flood project, every rehabilitation program, every large-scale public works, all of it passes through his desk. He reviews every plan and approves every peso. So tell me, how can anyone say, I don't know? How can he say, you should be ashamed of yourself? Perhaps it is you that you should be ashamed of yourself, Mr. President. We are told that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will redeem the Marcos corruption course on the Filipinos. But look around. His government agencies are flooding with corruption. And before it blows up into his face, he used the SUNA to tell the story as if he is the hero who uncovered the mess to save himself while deflecting the blame on others. Let's not be made stupid. How many times must we let the same family treat our country like their personal piggy bank? How many times must we trust the same name and expect a different result? If we truly love our country and children, then we must break this cycle. We are on the verge of exposing the biggest corruption scandal in the Philippine history. We should not stop now. Let us not allow the ICI, which was created by the President himself, to control or limit the investigation. Allow different groups to investigate in the ICI, who will not be afraid to ask hard questions, and it should be viewed
publicly for transparency. We cannot let them protect his friends and his cousins, his family, and most of all, the President himself. Now that the truth is out, we cannot wait for change. We must force it. Thus in power will not fix this system. It must be the people. So our farmers and workers demand accountability. Your fields are still flooded even after billions have been spent. Your roads keep collapsing after every storm, and your towns still sink in mud. Second, let the student lead, stand up, organize, and lead the peaceful but powerful movement. This is your future. They are stealing. Stand united. When the youth stand united as one, no power can silence them. Third, and I appeal to all politicians. Politicians should set aside ambition. Forget colors. Forget alliances. This is no longer about politics. This is about restoring the nation's honor. Those who still have integrity, speak now. History will remember the few who stood up and forget the many who stayed silent. Fourth, the police and armed forces stand with the people, not with the powerful. You swore an oath to defend the Republic, not any single politician. When the people protest peacefully, please protect them. Do not prosecute them. And finally, to all Filipinos, demand accountability at the top. The truth can no longer be hidden, and the people will no longer be silenced. We are not stupid. We deserve better. Our children deserve better. If we stay silent, the truth will be buried again, and our children will pay the price. This is not about politics. It is about true or sober leadership and accountability. If the President cannot face the truth and take responsibility for his failures, he must step aside for the sake of the nation. A voluntary resignation would not be a humiliation. It would be an act of dignity, a rare moment of courage that could still restore trust in our institution. Every peso diverted and every project that doesn't exist is not just a waste. It is a loss of life, loss of security, loss of dignity. I urge all of you to rise and speak, to act now, so that the truth may guide our country forward. Thank you, and may God bless the Philippines. This is Manong Chavit Singson. Alright mga kababayan, so muli pong nagsalita si Manong Chavit patungkol nga po dito sa malawakang flood control scandal na hanggang sa mga oras na ito mga kababayan ay wala pa pong nakukulong at hindi pa po nabibigyan ng hustisya itong paggastos sa kaban po ng bayan. At hindi biro ito mga kababayan dahil bilyong-bilyong piso po ang ating pinag-uusapan dito. At ito nga po sa naging live ni Manong Chavit ay hinihikayat niya yung mga kababayan natin, tayo na mga Pilipino, na tumayo at magsalita at manindigan, especially yung mga estudyante na sila yung mag-lead ng mapayapang kilos protesta upang pakinggan itong hinaing ng taong bayan. So mapapansin niyo po mga kababayan na talagang this month or kahit nung mga nakaraang buwan pa ay tuloy-tuloy po yung nangyayaring mga kilos protesta ng iba't ibang grupo. So inaasahan nga po natin sa darating na November 30 ay isa daw tong malaking pagtitipon at mas malaki pa to nung September 21st na ginawa sa Luneta at dito sa may Minjola. So this time mga kababayan, itong parating na November 30 ay isang malaki daw to na pagkilos upang labanan po yung corruption. So napag-usapan din dito yung tungkol sa ICI kung saan hindi po sumasang-ayon si Manong Chavit Well, para sa akin, ako din po ay personally hindi din po ako believe dito sa ICI dahil sino nga naman talaga ang nagtalaga niyan? Syempre ang Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos At alam naman po natin na talagang hindi transparent kasi doon pa lang sa hindi nila ipinapakita o isinapupubliko yung kanilang napag-uusapan, mahirap ng paniwalaan yon. Pera ng taong bayan yan, kaya dapat mag-demand tayo na kung ano yung mga napag-uusapan nila o ano yung mga
ongoing process kung ano na ba yung estado ng pag-iimbestiga nila ay dapat naka-public po yan o kaya real time or naka-live na pinanonood natin yan, no, para at least alam natin kung paano yung mga tanong, ano ba yung mga tanong, baka yung mga tanong dyan mga mabababaw na katanungan lang yan kasi ilang buwan na mga kababayan, no, hindi pa rin po nabibigyan ng hustisya although may mga tao na lumutang ang pangalan at talagang maingay na 'no, na pinag-uusapan pero wala at wala pa rin pong, nabibigyan ng, kaparusahan. Kaya talagang, mahirap paniwalaan mga kababayan at sana, ito ay bigyang, pansin 'no, ng ating gobyerno na wala nang nagtitiwala pa dito sa ICI na 'to. Puro kaanuhan lang 'to, eh, parang, palamuti lang kumbaga. Kasi para sa'kin, mas okey na yung pinag-uusapan 'to sa Blue Ribbon Committee. Under po yan ni Senator Rodante Marcoleta, no. Talagang mas okay pa yun, eh, kasi talagang everyday makikita mo talaga na lumalabas yung iba't ibang mga pangalan at alam mo na matutumbok na, malapit na matumbok. All of the sudden, nagpalit ng chairmanship, naging si Ping Lacson, and then after that nag-resign naman po si Ping Lacson at ngayon ay babalik bilang chairman ulit, no? So, ang hirap ng paniwalaan, parang naging isang circus na at bakit ganun yung mga nangyayari sa ating gobyerno. Samantalang kapag ikaw, mahirap na tao ka, ang dali-dali mong maipakulong. Kung ikaw ay walang kapangyarihan, ikaw ay walang impluwensya, kagaya ng mga vloggers, no? Ang dali-daling kasuhan, ang dali-daling ipatawag, ang dali-daling hatulan o i-judge agad. Pero itong mga mayayamang pulpolitiko, no, na nakaupo diyan at talagang patuloy na naghahasik ng lagim, eh napakatagal. Napakatagal nilang magbayad ng kanilang mga nagawang kasalanan. So, para sa akin, no, normal lang siguro na talagang magalit ka o i-criticize mo tong mga tao na to na nakaupo diyan sa gobyerno na hindi gumagawa ng mabuti. So, ito kasi hindi naman lahat, eh. Hindi ko i-generalize lahat ng public officials o nanunungkulan sa gobyerno, no. Meron at meron pa rin talagang gumagawa ng matino, naglilingkod talaga ng tama, pero outnumbered po sila mga kababayan. Majority po talaga ay mga hindi talaga mapagkakatiwalaan at talagang yumaman na lang, no, dahil sa ating mga taxes. At ito lang yung pinagtataka ko din mga kababayan, ha. Ikaw na presidente na dapat alam mo ang mga nangyayari sa iyong mga nasasakupan. Kasi ikaw yung pinaka-leader, eh. Ikaw yung head of state. Ikaw ang susundin ng mga agencies, mga cabinet members mo. Lahat ng nasa baba mo, ikaw lahat yan. At hindi yan gagalaw sa baba kung wala mong basbas. Kasi ikaw pinaka last touch dyan, eh. Hindi naman pwedeng desisyon ang DPWH nang wala mong basbas. 'Di ba? Kumbaga, lahat dumadaan sa'yo. Ito yung sinasabi ni Manong Chavit, no? Lahat ng papel ay talagang dumadaan sa kanyang desk. Lahat ng mga projects na pipirma niya ay dumadaan sa kanyang desk. So, imposible na hindi mo alam. Kasi madalas sa mga napapanood nating mga balita, yung mga nakikita natin sa social media na hindi alam o bakit nagtataka siya na ganun yung nangyari. You should know kasi ikaw ang presidente. Ibig sabihin lang yan, dalawa lang yan. It's either nagde-deny ka o talagang wala kang alam bilang isang presidente. So ayun lang naman yung sa akin kasi hindi mo pwedeng i-blame ang iba, eh. Dahil ikaw ang pinaka top, ikaw yung pinaka leader na siyang pinaka last touch sa lahat ng bagay. Kaya wala kang gagawin kundi i-review, i-revisa mo yan, pag-aralan bago mo pirmahan. Kaya itong mga nangyayari na 'to, imposible talaga na hindi mo puwedeng sabihin na wala kang nalalaman dito, 'di ba? Kaya nga nasasabi ng ibang tao na may cover up, na kaya binuo itong ICI is para maging, kumbaga ma-delay yung investigasyon kasi nga papalapit na at malapit na matumbok ang mga mastermind. So, all of the sudden, bigla na lang binalasa na naman ang baraha at naiba na naman yung takbo ng investigasyon at ngayon ay talagang sinisikap na magkaroon ng mga panibagong issue at kahit nga yung mga lumang issue na hinahalukay pa, no, at hindi mag-focus dito sa talagang present na dapat talaga at hinihintay ng taong bayan. So ito ay based lang sa aking opinion, no, na
bigyan ng katarungan itong ginawa sa mamamayang Pilipino kasi mismong ang presidente sinasabi niya na siya ay ang kalooban niya ay para din sa mga taong bayan na galit sa korupsyon at tila nga parang pinalalabas niya na siya yung hero at siya yung nag-expose ng mga no, mga ganitong kaanomalyahan. So bakit ngayon lang, 'di ba? Tama nga naman, no, you should be ashamed kasi wala kang alam. Bakit hindi mo alam? Ba't nagtataka ka? Samantalang ikaw ang dapat makaalam niyan unang-una sa lahat. So nakakahiya yung ganito na wala kang alam. So sabi nga ni Manong Chavit ay isang weak leader at sinabi din naman to ni Tatay Digong noon pa man ha. Weak leader at napakaraming baggage pero syempre nung mga panahon na yun ay nabudol tayo mga kababayan, no. Tayo ay sumuporta sa unit team at dahil lang naman din yon kay BP Sara Duterte dahil nagtiwala din po siya sa kanya. And ganoon talaga mga kababayan, hindi talaga natin masasabi yung kapalaran ng isang tao at dito kasi sa politika mga kababayan, hindi ka makakatagpo dito ng tunay na kaibigan. Mangilan-ngilan lang siguro sa 100% siguro 2% na talagang magiging trusted mo talaga yan. Kasi ngayon magkakampi kayo, bukas magkalaban na kayo. So hindi mo alam. Kaya dito sa larangan ng politika talaga masasabi ko na wala ditong permanente, wala ka ditong kapartido na permanente sa'yo at loyal talaga sa'yo. Very, very rare. Kaya kung may ganyan man pag-ingatan talaga. So dito sa naging live ni Manong Chavit, no, isang panawagan sa ating mga kababayan na tumayo, no, habang maaga pa at wakasan na itong malawakang korupsyon na ito at hinihiling nga at hinahamon ni Manong Chavit itong si BBM, no, na mag-resign na. Again mga kababayan, itong panawagan po ni Manong Chavit ay hindi isang revolusyonaryo ha. Ito po ay panawagan upang manindigan tayong mamamayang Pilipino na tumayo sa kung ano ang tama at wakasan na itong napaka malawak na korupsyon na nangyari po sa history ng ating bansa. Kasi hindi po biro mga kababayan. At ang kabataan lang po yung ating magiging pag-asa, no, upang ito ay tuluyang mawakasan. At itong panawagan ni Manong Chavit mga kababayan, especially sa ating mga estudyante, no, na sila talaga yung magbe-benefit nito kasi hindi yung mga matatanda na to, itong mga ano na to ay palipas na ang kanilang buhay. Kumbaga tayo na medyo bata-bata pa at tayo yung makakaranas o iiwanan, magmamana ng mga inutang ng mga nakaraang administrasyon. Lalo na ngayong administrasyon na to na talagang lubog na lubog tayo sa pagkakautang, talagang kailangan na pong wakasan, no. Wala namang, again, walang masamang mangutang mga kababayan, lalo na kung dito sa mga kagaya ng infrastructure, healthcare or what. Kasi maganda talaga tong infrastructure kung gagamitin sa tama. Kasi isa sa magpapaunlad yan ng ating ekonomiya. Kaya lang, syempre, napunta lang sa iilang bulsa ng mga kawatan kaya talagang tayo ang nagsasuffer. At proven and tested naman yan dahil dito sa mga nagdaang bagyo at napakarami nga po ang flood control na palpak at yung iba substandard. At pinaka-worst, ghost project pa. So talaga nakakalungkot mga kababayan. Imagine ninyo, nagbabayad tayo ng tax. Talagang nakakagalit, no? Kasi tayo wala tayong holiday sa taxes. Talagang pagka bayaran na ng tax, babayad ka na talaga. Hindi ka naman pwedeng pumalya. Kasi kapag pumalya ka, it's either magkakaroon ka ng penalty or kung ano pa yung mga surges na yan. Kaya talagang napakahirap po mga kababayan na tanggapin yung ganito na lamang. Kaya talagang mabigyan dapat ng hustisya at transparency, accountability itong lahat ng nangyayari po sa ating pera na binabayad, mga taxes na binabayad natin. Again, maraming salamat mga kababayan. Please comment down below ang inyong mga opinion, sentimiento o komento dito po sa naging pahayag po ni Manong Chavit. Maraming salamat.